So mga bagay na kailangan mong gawin o i-apply sa isang lalaki upang minu-minuto kang isipin nito. Yes mga kamamay, gusto nyo ba na palagi kang isipin ng isang lalaki yung tipong nakakagat mo na ang dila mo? Okay, dahil nga lagi kanyang inisip, 'di ba? Naniniwala tayo sa mga ganong kasabihan kapag daw palagi mong nakakagat ang dila mo, lagi mong nakakagat yung labi mo. Ibig sabihin lang noon, may isang tao na palagi kang iniisip. So, mangyayari talaga yan kapag ginawa mo yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo. So mga kamamay, bago po natin simulan ang ating topic ngayong gabing ito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong maitulong at mai-share sa inyo. So mga kamamay, kung napindot nyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So papaano nga ba o posible nga ba na palagi kang isipin o minuminuto kang isipin ng isang lalaki? Ang sagot ko ay oo. At ito po yung mga bagay na kailangan mong gawin. So number 1, mag-iwan ka ng isang signature memory sa kanya. Kamamayan, anong ibig sabihin ng signature memory na yan? Ang ibig kong sabihin, mag-iwan ka ng bakas sa kanyang isipan. It's either joke man to, pabango, or something na kanta. Basta mag-iwan ka ng bakas sa kanyang utak. Yung tipong ma-LLSS siya sa iyo. So, every time na may makita siyang bagay, maaalala ka niya. Every time na may maamoy siyang pabango, maaalala ka niya. O every time na kapag may nakikita siyang bagay, napapatawan na lang siya at ikaw yung maiisip niya. Yun ang ibig kong sabihin, mga kamamay. Kailangan sa bawat araw na siya ay ika nga, halimbawa, nagtatrabaho, may pinupuntahan, kahit anong bagay na makita niya, kung kahit anong lugar na puntahan niya, ikaw pa rin yung sasagi sa kanyang isipan. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kamamay. Kaya every time na kayo ay magkikita, gagala, manonood ng sine, pasayahin mo ang isang lalaki. Yung tipong makakapag-iwan ka ng signature memory sa isang lalaki. Para sa ganon, lagi kanyang isipin. Para sa ganon, minuminuto kanyang isipin. Promise, napaka-effective niyan, kamamay. Lagi kang iisipin, lagi siyang tatawa, kahit kasama niyo yung kanyang mga kaibigan, ikaw laging iniisip niya. Ganyan. Matindi, mga kamamay, kapag nag-iwan ka ng signature memory sa isang lalaki. So number 2, iangat ang kakayahan pagdating sa kama. Yes, mga kamamay, mga lalaki yan. Mga lalaki kami. Yan ang aming nature. So talagang walang lalaki ang hindi ay manghihina o walang lalaki ang hindi kahinaan yung ganyang bagay. Kung gusto nyo na palagi kayong isip-isipin ng isang lalaki, bakit hindi mo iangat ang kakayahan mo pagdating sa kama? Kaya nga maraming mga kalalakihan ang nababaling ang atensyon sa ibang babae. O maraming kalalakihan ang nagkakaroon ng kabit. Dahil syempre, na-addict sila sa ganyang kakayahan. Kapag ang isang babae ay magaling pagdating sa kama, ay talagang hindi kanyang makakalimutan. Lagi kanyang iisipin. Lagi kanyang ilalagay sa kanyang utak. Okay? Lagi kanyang maaalala. Lagi kanyang hahanap-hanapin. Okay? Kamusta ka naman kung ikaw yung kanyang asawa tapos napaka-boring mo naman? Kamusta ka naman kung ikaw yung kanyang jowa tapos tuod ka lang din naman? Mga kamamay, huwag ka sanang mapapag-iwanan. Kasi yan minsan ang labanan kung bakit talagang nananatili ang isang lalaki. Yung iba, kaya ayaw umalis, ayaw iwanan yung kanilang mga partner dahil dyan. Dahil angat na angat o dahil marami na siyang karanasan o magaling na siya pagdating sa ganitong klase ng larangan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, makakatulong talaga kung iaangat mo ang kakayahan mo pagdating sa kama dahil dyan talaga nababaliw, nahuhumaling ang isang lalaki. At dyan din, yan din ang nagiging dahilan kung bakit maraming kalalakihan ang nawawala ng gana, nakikipaghiwalay, nambababae o nagtataksil dahil sa kakulangan ng kakayahan. Kaya bago pa man mangyari yon, mga kamamay, ipakita mo na. Show up your skills. Ipakita mo ang natatago mong galing. Kailan mo ba ito ipapakita? Kung ang isang lalaki ay naghanap na ng iba, kailan mo ba yan ipapakita? Kapag kahuli na ang lahat, mga kamamay, hihintayin mo pa ba na mangyari yon? So kaya ngayon, ipakita nyo na
kung ano yung tinatago niyong galing para ang isang lalaki ay hindi na maghanap o hindi na niya hanapin sa iba yung kanyang hinahanap pagdating sa kama. At isa yang bagay mga kamamay kung bakit ka palaging iisip-isipin, minuminuto kang iisipin ng isang lalaki sapagkat hindi niya makalimutan kung ano yung mga bagay na kaya mong gawin sa kanya pagdating sa kama. So next, huwag mo sanang kalimutan na laging mag-ayos at magpaganda. Yes mga kamamay, lagi kanyang iisipin kapag ka ikaw yung babaeng high value pagdating sa iyong itsura, sa iyong pananamit, pangangatawan, okay? Ikaw ay palagi niyang iisipin sapagkat maaaring maraming lalaki ang tumitig sa iyo. Maraming mga kalalakihan ang makapukaw ng atensyon nila dahil sa nag-aalaga ka ng iyong itsura, makinis ang iyong kutis, maganda ang iyong ngiti. Di ba mga kamamay, sino ba namang lalaki ang talagang hindi mapapatingin kung ang isang babae ay palaging nag-aayos, palaging nagpapaganda. Compared natin doon sa mga babaeng pabaya, naging losyang na dahil sa dami raw isipin, dahil daw sa maraming gawain, dahil daw sa maraming problema. Bakit naman yung iba, nagagawa nila ng paraan na mag-ayos? Bakit naman yung iba, nagagawa naman nilang mag-workout and exercise, magpaganda at hindi kalimutan ng kanilang sarili? Mga girls, sa inyo palaging itsura tumitingin ng inyong mga partner. Huwag nyo sanang kaumayan kayo ng mga yan. Mag-ayos kayo. Yung simpleng pagsusuklay, yung pagpupulbo, paghihilamos, baka nga pagtututbrush, nalilimutan nyo pa eh. Kampante ka na kasi eh. Nakapagkaasawa mo na, hindi, okay lang. Kahit na hindi ako mag-toothbrush, asawa ko na naman yan eh. Hindi na ako nahihiya dyan. Kahit pa asawa nyo na yung mga yan, kailangan mag-toothbrush pa rin kayo. Kailangan maligo pa rin kayo. Hindi yung nag-toothbrush ka nga. Ganun pa rin naman ang amoy ng hininga mo. Kaya mga kamamay, i-improve nyo palagi ang inyong itsura, ang inyong hygiene, para ang isang lalaki ay palagi kang isipin. Isipin ka niyan kasi baka dumating yung panahon na merong ibang magka-interest sa'yo dahil sa kagandahan mo, dahil sa palagi kang nag-aayos. Di ba? Kaganda sana kung mangyayari yon. Ang isang lalaki ay tipong mahuhumaling sa'yo. Yung tipong parang babakuran ka niya kasi baka may mga lalaki dyan na pumuporma sa'yo. Di ba? Sarap sa pakiramdam nun. Okay, minamahal ka ng isang lalaki, iniisip ka palagi ng isang lalaki. Pero sabi ko nga, kung kabaliktaran nito, pinapabayaan mong itsura mo, pinapabayaan mo sarili mo, pinapabayaan mo ang hygiene mo, malamang sa malamang, hindi kayo isipin yan. Baka nga pabayaan ka pa niyan di ba? Kaya mga kamamay, lagi nyo sanang iingatan, aayusin ang inyong itsura at ang inyong kagandahan. So next, kailangan dapat sapat lang ang sweetness at lambing. Yes mga kamamay, pagdating sa isang lalaki, kailangan sapat lang po ang inyong ibinibigay na lambing at sweetness sa kanya. Huwag sobra. Kasi kapag sumobra po kayo, lagi nyo sinasabi na, babe, alam mo, mahal na mahal kita. Babe, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Babe, siguro kahit anong gawin mong kasalanan sa akin, hindi kita kayang iwan. Pinapalaki nyo yung ulo ng isang lalaki, mga kamamay. Alam nyo ba yon? At pag lumalaki ang ulo ng isang lalaki sa inyo, mga kamamay, ano ang posibleng mangyari? Posible na mawalan siya ng paki sa'yo. Okay? Posible na hindi ka na niya isip-isipin. Posible na baliwalain ka na niya pagdating ng panahon. Kamama, hindi naman siguro mangyayari yan kasi mahal ako nung partner ko eh. Mangyayari yun mga kamamay. Bakit? Syempre, binibigyan mo siya ng validation eh. Masyado kang sumobra sa lambing, sumobra sa sweetness, kaya ang isang lalaki ay naumay. Kaya ang isang lalaki ay naubusan ng paghahabol sa iyo. Yung tipong dapat ikaw yung hinahabol niya, kaso tumigil siya sa paghahabol. Bakit? Kasi sinabi mo sa kanya na kahit anong gawin niyang mali, hindi mo siya kayang iwan. Nagkaroon siya ng assuredness sa iyo na ikaw yung maghahabol o na ikaw pa rin yung mananatili sa kanya kahit may gawin siyang pagkakamali. So, ang gagawin ng isang lalaki, sasamantalahin niya yon. Kahit ano palang gawin kong bagay sa isang babae na to, hindi niya ko iiwan. Kahit magloko siguro ako dito, hindi niya ko iiwan. So, paano kanya iisipin kung ganun? Baka nga mas isipin niyo yung ibang tao eh. Kasi may babalikan siyang kagaya mo. Okay, kahit magtaksil siya, mahuli mo, okay lang kasi may babalikan siyang kagaya mo. Di ba? So, hindi na mangyayari na ikaw palagi yung iisip-isipin minuto ng isang lalaki kapag pinakitahan mo siya ng sobra labis at liglig na pagmamahal
ng lambing at sweetness. Kaya mga kamamay, sapat lang sana ang ibigay niyong lambing at kilig sa isang lalaki. And last, minsan ka lang dapat tumawag at mag-chat. Yes mga kamamay, bigyan niyo naman ng pagkakataon ng isang lalaking isipin ka. Sa panong paraan kamamay? Sa paraang namimiss ka niya, sa paraang magtataka at magtatanong siya kung ano na bang ginagawa mo. Hindi yung met-maya ka na'y tumawag, hindi yung met-maya ka na'y nag-chat, hindi yung met-maya ka na'y nag-miss call sa kanya. Paano kanya iisipin kung palagi kang nandyan? Paano kanya hahanapin kung palagi kang available? Bakit hindi mo subukan na magparamdam lang sa umaga at ang sunod mong message is sa gabi na? Sigurado ako mga kamamay, napakaraming kwento niyan. Napakaraming ipagmamarites niyan sa iyo kapag kaganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, huwag ka masyadong atat. Huwag ka palaging mag-text, mag-chat, tumawag sa kanya. Para sa ganun, mag-isip nga siya. Ikaw sumagi sa kanyang isipan, magtanong, magtaka kung bakit hindi ka nagpaparamdam kahit gabi na. Okay? So mga kamamay, yan lang muna sa ngayon ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin para ang isang lalaki ay mag-isip sa iyo minu-minuto. For more advice and love advice sa kagaya nito, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo ha. Paalam.